ay maki-involve ka sa vision na ito. Doon mo makikita kung paano makikialam ang Diyos sa buhay mo.
Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah, tayo po ay sasamba at magpupuri sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso at isipan. Come on, let's worship the Lord with all our hearts. Hallelujah, bless your wonderful name, Lord God. Maghari ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Ikaw ang mahayag, Panginoon, O God. Hallelujah.
ma-apply sa aming buhay, Panginoon, O God. Bless the man of God na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, O God. At sa lahat ng mga makikinig, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord God. Let there be a spiritual understanding, Panginoon, unto your word, Father, Lord God. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Magandang gabi po sa lahat. Praise the Lord dahil sama-sama tayo ngayong gabing ito para mag-aral ng kanyang salita. Nawa ang bawat isa ay nasa magandang kalagayan. Enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa crisis na ito. Ay lalo tayong malapit sa Kanya, lalo tayong tumibay, at lalo tayong magamit ng Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa bawat isa. Ngayong gabing ito, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin. Maluwalhati ka, Panginoon. Dumaloy ang iyong kapangyarihan. Let your anointing, O God, mag-flow sa bawat isa, maging sa iyong lingkod, O God. Mataas ang iyong pangalan, Panginoon. At Lord, ang bawat isa ay mapalakas sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po, O God. Hallelujah. Truly, in spite of crisis, Lord, mararanasan namin lalo ang kapangyarihan mo. Mapagpala po ang bawat maabot ng salitang ito. Mapalakas po yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo at marinig ang salita mong ito ay kikilalanin kanila. Yung mga makikinig at manunood na nanghihina ay lalakas. Yung mga bumitaw sa paglilingkod ay manunumbalik sa paglilingkod, Panginoon. At ang bawat isang on fire ay lalong magiging mabunga. Salamat po. I-anoint po ang iyong lingkod at ang bawat isang makikinig. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa oras na ito. Praise God. Samahan niyo po ako. Pag-aralan natin, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral about breakthrough in times of crisis. Praise the Lord. Ito po ay nasa 1 Samuel chapter 30 ang ating pag-aaralan. Praise God. Hallelujah. Sisimulan po natin sa verse 1. Praise the Lord. Glory to God. Actually, whole chapter po ito. Pero ang babasahin ko po ay hanggang verse 20 lang po ang aking babasahin. Glory to God. Sabi po sa verse 1, David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it, and had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men were wept aloud until they had no strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. Verse 6, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Up Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. David and the 600 men with him came to the Besor Ravine, where some stayed behind. Verse 10, for 200 men were too exhausted to cross the ravine, but David and 400 men continued the pursuit. Verse 11, they found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water to drink and food to eat, part of a cake of pressed pigs and 2 cakes of raisins. He ate and was revived, for he had not eaten any food or drunk any water for 3 days and 3 nights. David asked him, to whom you belong, and where do you come from? He said, I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. We raided the Negev of the Kerethites, and the territory belonging to Judah, and the Negev of Caleb, and we burned Ziklag. Verse 15, David asked him, can you lead me down to this raiding party? He answered, swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master.
and I will take you down to them. Verse 16, he led David, and there they were scattered over the countryside, eating, drinking, and rebelling because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from Judah. 17, David fought them from dusk until the evening of the next day, and none of them got away, except 400 young men who rode off on camels and fled. 18, David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. 19, nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. He took all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Glory to God. Hallelujah. Napakahalaga po mga kapatid na meron tayong relasyon sa Diyos, Panginoon, na mapagkakatiwalaan ng ating buhay. Bakit po? Praise God. Hindi po natin hawak ang ating buhay, hindi po natin hawak ang panahon, maging ang mga pangyayari. Sometimes there are things that na nangyayari sudden po, biglaan. Just like this, yung binasa po natin. Ito po ay yung nangyari sa Siklag. Ito po ay patungkol kay David na kung saan, alam niyo po, ay pumupunta sila sa iba't ibang lugar, ginigera, nagtatagumpay, sinasamahan ng Panginoon, nagtatagumpay. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung pagkatapos mong lumaban sa giyera, tagumpay sa giyera, pero pag uwi mo sa iyong tahanan, doon naman sila. May mga sudden na nangyari po rito dahil galing sila sa ibang lugar, and then suddenly pag uwi nila yung Siklag, na naroon ang kanilang pamilya, naroon ang kanilang kabuhayan, naroon ang lahat ng mga mahal nila sa buhay. But suddenly, nung makita nila datnan ito ay sunog. At it seems sabay-sabay ang problema. Bukod sa biglaan na nga, sabay-sabay pa. Sinunog ang lugar, in short, tapon lahat ng kanilang naipundar. Kinidnap lahat ng mamahal nila sa buhay. At hindi lang yan, dala ang lahat ng ari-arian nila. Ang sakit na pangyayari. Parang ngayon po na kung saan biglaan. Pag sinabing biglaan, hindi mo talaga napaghandaan. Tayo po ay shock, pero hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi buong mundo. Shock po dahil sa pangyayaring ito. Dito sa Pilipinas, it seems parang sabay-sabay. Kung hindi man sabay-sabay, sunod-sunod. Natatapos lang po ng pagputok ng taal. And then suddenly, dumating itong pangyayaring itong crisis na ito. Praise God. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na meron tayong Diyos na dapat paglalagakan ng ating pananampalataya, paglalagakan ng ating buhay. Hallelujah. Mahalaga na mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon. At doon, sa ganitong sitwasyon, alam niyo po yung ganitong sitwasyon, maghahanap ka ng mga tao na it can be pwedeng tumulong at magpalakas sa iyo. Pero ang masaklap dito, pare-parehas na nga silang umani ng ganitong mga trahedya at ganitong problema at laban sa buhay. Alam niyo, yung mga kasama ni David sa pangyayaring ito na supposed to be mga kasama, supposed to be silang magpapalakasan, pero ang masaklap, sa pangyayaring ito, nakadagdag pa ng bigat ng damdamin. Sa kadahilan ng yung kanyang mga kasama, ibinigay niya, favorite kong sabihin to, yung 3 T's, talent, treasure, time. Ibinigay niya ang lahat ng ito, but suddenly, supposed to be sila ang makakasama ni David para magpalakasan sila sa isa't isa, para harapin ang problemang ito. But suddenly, again, another suddenly, masama pa ang iniisip sa kanya. Doon sa verse 3, sabi, when David and his men came to Siklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. At pagdating dito, verse 4, David and his men wept aloud until they had no strength left. At pagdating sa verse 5, ano ang sabi po doon? Praise God, pagdating sa verse 5, not verse 5, verse 6, David was greatly distressed. Why? Because the men were talking of stoning him. Why? Each one was bitter in spirit.
because of His sons and daughters. Yung dapat na makakasama niya, na mag-solve ng problema, yung dapat na magpalakas, magkausap niya kung paano solusyonan ang problemang ito, dahil sa sunod-sunod na pangyayari at sudden na pangyayari, yung mga taong sana'y makasama paano isolve ang problemang ito, ay dumagdag pa sa sakit ng ulo, dumagdag pa sa problema. Mga tao na nag-ukol siya ng oras, nag-ukol siya ng panahon, nag-ukol siya ng talino, nag-ukol siya ng lahat, pati na ang kanyang kabuhayan, pero suddenly siya pa ay pinagkaisahan. May mga ganyang pangyayari. Praise God, may mga ganyang pangyayari. Pero ang kagandahan po, hallelujah, praise the Lord, para in times like this, in crisis like this, in the midst of crisis, in order to experience breakthrough, hallelujah, dapat alam mo kung anong gagawin mo. Dapat alam mo kung sino ang lalapitan mo. It seems against all odds. Hallelujah. But the thing is, one thing, ang napakagandang ginawa ng David na ito, wala siyang kakampi, wala yung mahal niya sa buhay na kanyang pagsasabihan dahil kinidnap. Wala siyang pagkukuhanan dahil tangay lahat ng kanila mga ari-arian. Praise God. Pati yung naipundar, tapon lahat. Pero ang pinakamagandang pangyayari na ginawa ni David sa pangyayaring ito, hallelujah, ang sabi po ng verse 6, yung last, yung verse 6, yung kalahat, yung last sentence, ang sabi po doon, ayun, but David, sabi ko nga yung word na but, isang eraser, napakahalaga na salita. Bakit? Pag sinabing but, ay binubura yung mga naunang sinabi. Ang sabi rito, but David found strength in the Lord his God. Sa panahon pong ito ng crisis, corona crisis, hallelujah, meron tayong pwedeng takbuhan, lapitan, na pwedeng magpalakas sa atin in the midst of this crisis. Meron tayong Diyos na pwedeng tawagan at lapitan, na siyang magiging kakampi natin at uunawa sa atin, na magbibigay ng kalakasan upang masolve ang problema. Mahirap pong mag-isip ng solusyon, mga kapatid, hallelujah, kung ikaw ay nanghihina. Alam mo, pag ikaw ay depressed, pag ikaw, hallelujah, ay sobrang lungkot, hindi ka makakaisip ng tama. Pag ikaw ay may laban at mali pang mga kausap mo, hindi ka lalo makakaisip ng tama. Mahalaga, mga kapatid, sa ganitong mga panahon, alam mo kung sinong lalapitan mo. Kung yung mga inaasahan mong mga tao na lalapitan at ikaw ay nabigo sa kanila, magandang balita, pwede kang makabreakthrough dahil meron tayong Diyos na pwedeng lapitan. Hallelujah. Meron tayong Diyos na pwedeng pagsumbungan. Meron tayong Diyos na pwedeng maging kakampi kung atin lamang siyang pananampalatayanan. Kaya nga sabi po ng Bible doon sa verse 6 na kung saan yung last verse, David found strength in the Lord his God. I pray and I declare sa bawat isa na nanonood ngayon, maranasan mo ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Let the touch of the Lord, hallelujah, ma-experience mo ngayon in the name of Jesus. Ikaw na nagsasabi na it seems wala na yatang solusyon yung problema mo at nadagdag pa itong coronavirus, lalong ang nasa isip mo parang lalong lalala na ang problema mo. Hallelujah, lumapit ka sa Panginoon, kapatid. Why not trust Him? Why not believe His word? Rely on Him. Ito, kapatid, yung panahon para lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Hallelujah. Doon mo makikita na ang Diyos na ito magpapakatotoo sa iyo. Praise the Lord. Don't be depressed. Hallelujah. Sabi ng John 16:33, dito sa mundong ito may trouble, merong mga problema. Pero sabi niya, napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Maranasan mo ngayon, hallelujah, ang presensya ng Diyos na buhay. Hallelujah. Maranasan mo ngayon ang Kanyang hipo.
Praise God. Hallelujah. And I declare, hallelujah, yung inaakala mo na tapos ka na dahil nadagdagan pa at bumigat pa ang problema mo. No, tapos na ang problema mo. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya, una, para maka-breakthrough, ay maranasan mo yung last sentence ng verse 6. David found strength in the Lord his God. In order to experience breakthrough, hallelujah, you need to come to the Lord. Humble yourselves to Him. Trust Him. Trust His Word. And you will be strengthened. Glory to God. Tonight, I pray and I declare that you will, hallelujah, experience the mighty presence of God. Be ready to meet the Lord. Hallelujah. Ngayong gabing ito, kakausapin ka niya. Ngayong gabing ito, magre-reveal siya sa'yo. Ngayong gabing ito, hallelujah, mararanasan mo ang kalakasan. Sabi po that sa verse 7, kaya nga, nung David found strength in the Lord his God, pagdating ng verse 7, tingnan niyo po kung anong dumaloy. Nung si David, he was so depressed, distressed, but the thing is, he found strength in the Lord his God. Pagdating ng verse 7, ang sabi po rito, then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. And Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord. Hallelujah. Tingnan nyo, the moment na lumakas ka, makakaisip ka ng solusyon at makakaisip ka ng tamang gagawin. Hallelujah. After na ma-experience niya ang lahat ng ito, ang mga problemang ito na sunod-sunod, pagkatapos yung tao na inaasahan niyang makakatulong, nakabigat pa, hindi na nga nakatulong, nakabigat pa. Ang nangyari, the moment he found strength, the Lord is God, hallelujah, ay ano, dumaloy ngayon, hallelujah, yung healthy mind na pinag-uusapan natin every Sunday naman, dumaloy ngayon. Bakit? Sabi niya, ay ano, ang sabi ng verse 8, David inquired of the Lord. Praise God. The moment he found strength in the Lord his God, after that, he inquired of the Lord. Not just he seek the presence of God, but the thing is, hallelujah, he talked to God. Praise the Lord. And the good news is, the Lord has an answer in every problems of life. The Lord has an answer in every crisis of life. Praise God. Hallelujah. Kaya after that, he inquired of the Lord. Hallelujah. He talked to God. And the Lord answered. Because the Lord until now, still He's speaking. Hallelujah. Nangungusap pa rin ang Panginoon. Nung kinausap niya ang Diyos, sumagot ang Diyos. Nag-inquire siya sa Diyos, sumagot ang Diyos. Ang sabi mo niya, David inquired of the Lord. At ang sabi niya sa Panginoon, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Lumapit siya sa Panginoon. Hallelujah. At pagkatapos noon, nag-inquire siya, nagtanong. Ang sabi niya, shall I pursue this raiding party? Praise the Lord. Hallelujah. Susundan ko ba sila? Praise the Lord. At sabay-sabi, dalawang tanong ang kanyang ibinigay. Dalawang tanong. Susundan ko ba sila? Shall I pursue this raiding party? And then, ang kasunod nun, will I overtake them? David wants an assurance. Not just a question and not just an answer. But the thing is, he wants an assurance. Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Oh, wonderful questions. Addressed to God. Do you have questions in life? You have so? Hallelujah. Oh, marahil dumarating sa isip mo, marami ka kamong mga katanungan. Bakit hindi mo kausapin si Lord? Bakit hindi mo ipagtapat sa Kanya? Just like David, he was so distressed. But the thing is, the moment he found that strength in the Lord his God, he inquired unto the Lord. He asked the Lord two questions, two very important questions. Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Tingnan natin, sumagot ba si Lord? Hallelujah. Ang sagot ng Panginoon, same verse, hallelujah, nasa verse 8, ang sabi ni Lord, pursue them.
he answered, "You will certainly overtake them and succeed in the rescue." Wonderful question with a wonderful answer. He addressed the question to the Lord. Hallelujah. And the Lord answered David. Sabi niya, "Shall I pursue them? Will I overtake them?" Sabi ni Lord, "Pursue them, and you will certainly overtake them and succeed in the rescue." Ang pinakamasarap po sa lahat para makabreakthrough tayo, hallelujah, ay makakuha tayo in the midst of crisis. Kausapin mo si Lord, makakuha ka ng revelation. Sagutin ka ng Panginoon. At yung word na direksyon niya, panghawakan mo. Dahil si Lord, until now, nangungusap siya. Lalo na, hallelujah, in the midst of crisis, hallelujah, address mo yung problema mo sa Lord. Sasagot siya. Ang ganda ng kanyang assurance. Pursue them, and you will certainly overtake them and succeed in the rescue. Sapat na po yun, mga kapatid, para ating maranasan ang breakthrough in times of crisis. Sapat na yan, mga kapatid. Pinanghawakan niya po ito. Kaya after that, hallelujah, nawala yung pangamba ni David. After that, hindi lang lumakas, malakas na malakas, meron pang salita na pinanghahawakan niya. Kaya after that, verse 9, sabi niya, David and the 600 men with him came to Besor-Rabim, where some stayed behind. Yung ibang mga kasama, 200 to, sabi ng verse 10, 200 men were too exhausted to cross the Rabim. Why? Kasi nga, napahagid ng gusto. Alam niyo, ang gera at laban sa buhay, crisis sa buhay, nakakapagod po yan. Kaya yung 200 ay hindi na sumama, pero David and 400 men continued the pursuit. Praise God. Yung 400 sumama, glory to God. Pero si David, excited na. Si David, lumakas na. Bakit? Merong salita na kanyang pinanghawakan. Kaya nga mahalaga po na meron po tayong salita na pinanghahawakan ng Diyos sa kadahilan ng ito po ang pagsisimulan ng ating breakthrough, mga kapatid, ang salita ng Diyos. At hindi lang basta salita, merong buhay, may rhema word, may buhay. Sagot ng Panginoon mismo kay David. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya, pursue them. Mga kapatid, it can be ang tanong mo, makakayanan ko ba ang problema kong ito? Masosolve ba ang problema kong ito? Ito ang sagot ni Lord. Makakayanan mo. At hindi mo lang makakayanan, masosolve pa ang problema mong ito. Purihin ng Diyos na buhay. Dakila siya. After that, napatuloy na si David. Hallelujah. Pero ang kagandahan, alam niyo po kasi, hallelujah, may mga salita na dapat natin mapakinggan in times of crisis na magpapalakas para magpatuloy ka. Nagpatuloy na. Ang gandang balita. Dahil sabi ng Panginoon, sige, sundan mo. Sige, magtatagumpay ka. Ang tanong, saan niya susundan? Ang tanong, praise God, paano siya magtatagumpay? Wala namang nag-kidnap na magsasabi na ang aking pamilya dinala ko sa ganito. Dinala ko sa Luneta, andon kami sa Quirino Grandstand. Walang ganon na kidnapper. Paano? The thing is, ang pinanghawakan ni David ay alin? Yung salita ng Panginoon that pursue them, you will certainly overtake them and succeed in the rescue. Wonderful word of the Lord. Glory to God. Kaya after that, hallelujah, nagpatuloy lang sila. At ang kagandahan nito, hallelujah, sila magkakasama, praise the Lord. Pwedeng magtanungan, hallelujah, kasi nakita nila, lumakas na si David. Nakita nila, merong word, 100% yung word isinishare ni David. Kaya nang nagtanong kasi 600 to eh. O tapos, nabukasan naging 400. Nagtanong yung nasa bandang una, saan daw tayo pupunta? Hindi ko alam. Ano daw? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Habang napapasa ang balita, nababago. Kaya yung bandang huli, praise God, yung nasa bandang likod, sabi niya, saan daw tayo pupunta? Alam niya. Alam niya, kayo nasa likod na sumusunod, excited, dahil alam niya. It can be, nabago ng balita, magpalakasan tayo sa isa't isa ng mabuting balita, mga kapatid.
ang assurance natin ay ang kanyang salita. Purihin ang Panginoon. After that, nagpatuloy lang sila. Hallelujah. At nung nagpatuloy, sabi niya sa verse 11, they found an Egyptian in a field that brought him to David. They gave him water to drink and food to eat. Ang maganda po sa lahat, hallelujah. Pag si Lord ang nag-guide, siya rin ang magpo-provide. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Pag may revelation, may breakthrough. Pag may revelation, hallelujah, merong amazing breakthrough. Dito, it seems walang kinalaman. Pero tingnan mo, problemado si David at ang mga kasama. Pero in spite na crisis ang kanilang na-experience, pero tingnan niyo po, marunong pa rin silang mag-care sa iba. Bakit? Nakita nila ang isang Egyptian na kung saan ay nanghihina. Praise the Lord. Nanghihina. Tinulungan nila. At nung tinulungan nila, pinakain pa. At nung pinakain pa, na-revive. Na-revive yung Egyptian na yon. Kasi nga, hindi na kumakain. Wala na rin nainom siya na tubig. Sabi ng Bible, 3 days and 3 nights, ay pinakain nila, pininom, na-revive. At nung na-revive, tinanong nila. Tingnan nyo matindi ang problema nila. Pero in spite na matindi ang problema nila, tumulong pa sila. Mga kapatid, in times of crisis like this, hallelujah, minsan, para maka-breakthrough ka, may pag-agawa sa iyo si Lord. Di ba napapansin minsan kung ano yung problema mo? Kung ano yung problema mong hinaharap mo, minsan may mga taong lalapit pa sa iyo na same problem mo sa iyo. At hindi mo lang masabi sa kanila na, alam mo, parehas lang tayo ng problema eh. Hindi nila alam. Hindi mo na sinabi, pero mapapangiti ka na lang. Alam mo ba, pag nakakaranas ka ng ganyan, alam mo bang si Lord kumikilos sa iyo? Nasalip na magmaktol ka sa Panginoon. Panginoon, ganito na nga problema ko. Tapos sila pa lalapit ng ganito rin. Hallelujah. The Lord hallelujah, is doing something greater and bigger. Glory to God. Kaya pag may mga ganun, hallelujah, hindi nawawala sa puso po nila. Purihin ng Panginoon ang tumulong at nung tinulungan. At pagkatapos nung na-revive yung tao, praise God, pagkatapos nun ay in-interview. Tinanong siya ni David, to whom, verse 13, to whom do you belong and where do you come from? Yan ang tinanong. Anong sagot? Praise God. He said, I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. Yung bossing ko, pinabayaan na niya ako nung nagkasakit ako 3 days ago. Sabi niya gano'n. Ano pa? Verse 14. Tingnan niyo po itong verse 14. Tumatindi. We raided the Negev of the Kerethites and the territory belonging to Judah and the Negev of Caleb. And we burned Ziklag. Grabe. Grabing to. Hallelujah. Grabing balita yung dala po nung tinulungan nila. Minsan sa pagtulong pala, nandun din palang solusyon. Grabing balita po yun. Sabi niya, I am an Egyptian. Ang bossing ko, Amalekites. Nagkasakit ako, pinabayaan niya ako. Praise God. Hallelujah. Sinalaki namin, Negev. Ang sikla sinunod namin, itagaroon sila. Ay siguro, nung pagkasabi ng Egyptian na yon, yung mga kasama ni David, nagkalatlabi. Kukutusan ko yan. Babanatan ko na yan. Praise God. Pero, nagpigil sila. Bakit? Hindi nila alam, all the Egyptian kalaban, hindi nila alam, yung pala, ang makakatulong sa kanila, makakapag-breakthrough. Grabe si Lord, ano? The moment He guide, He will provide. If there is a revelation, hallelujah, meron pong manifestation. Revelation brings manifestation. Glory to God. Kaya yung sabi yung tanong ni David, kay Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Sabi ni Lord, pursue them. And certainly you will succeed. You will overtake them. And ito, nag-provide si Lord. Bakit?
hindi nawawala sa puso nila pagtulong. At doon sa pagtulong na yun pala makakatulong din sa kanila. Kaya nga, kung ano itinanim mo, siya mong aanihin. Mga kapatid, in crisis like this, hallelujah, lalo po tayo maging masipag, tumulong din, hallelujah, lalo i-share natin ang salita ng Diyos, tulungan natin yung mga taong napapahamak na, tulungan natin yung mga taong, hallelujah, wala nang direksyon sa buhay, dahil ang pinakasolusyon ay ang makilala mo ang Panginoong Jesus. Glory to God. Kaya nga sabi ko, it is a must to be born again. Why? Being born again is not a religion. Being born again is a relationship to God. Hallelujah. Mahararanasan mo siya. Tatalikuran mo yung kasalanan mo. Kasi walang reliyon na makakapagligtas. Ang napako sa krus ay hindi religion, kundi si Jesus. Kaya ang Panginoong Hesukristo lamang ang makakapagligtas. Sabi ng Gawa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa sinong ng langit ang tanging pangalan lamang niyang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Glory to God. Be born again. Hallelujah. Glory to God. Kaya after that, pagkasabing ganyan, sinunog namin ang sikla. Anong nangyari? Praise God. Verse 16, David asked, tinanong uli ni David, can you lead me down to this raiding party? Sa halip, nagagalit siya na yun. Inalagahan niya. Sabi niya, pwede bang samahan mo kami? Kung nasaan? O, anong sagot niya ng lalaki? Swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master. Sabi niya, mangako ka. Hindi mo ko papatayin. Ano pa? Hindi mo na ako isusulit doon sa bossing ko. Mangako ka. Praise God. And I will take you down to them. Praise God. Hallelujah. Sige, sasamahan ko kayo. Pero huwag niyo po kung papatayin. Ano pa? Huwag niyo na rin kayo susulit. Oh, isang nasa kampo ng kaaway, biglang naging kakampi. Dating nasa kingdom of darkness, ng kadiliman. Ngayon, nalipat sa kingdom of light. Praise be the name of the Lord Jesus. Sana sa mga nanonood na ito, sa oras na ito, ay mayroong malipat from kingdom of darkness to kingdom of light. Wala pong tunay na kapayapaan. Wala pong tunay na katagumpayan. Wala pong tunay na pagpapala kung walang Panginoon na pinagkakatiwalaan. Kaya nga, ma-born again ka. Praise the Lord. Glory to God. Sa aming mga kamag-anak at mga mahal sa buhay, ma-born again kayo. Praise the Lord. Glory to God. Magtiwala tayo at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Pero walang magagawa. Tingnan niyo po ngayon. Praise the Lord. Kahit nga ang dami mong pero wala kang magagawa. Pantay-pantay ngayon yung crisis na nangyayari sa oras na ito. Hallelujah. Pero iba po pag may Panginoon ka. Dakila ang Diyos na buhay. Nakakatawa po ang mga nangyayari ngayon. Alam niyo po kasi pag pumunta ka sa groceries ngayon, hallelujah, grabe ang pila, grabe ang dami ng tao. Pero alam niyo po, ikinatuwa ko po yung mga nangyayari sa akin ngayon. Dahil pag ako'y lumalapit, papasok, sa halip na pipila, pagkakita sa akin, sasabi niya, Senyor, pinadidiretso na po ako. Hindi na po ako sumasagot, Senyor, sige, diretso po. Pagdating doon, pati sa papasok, Senyor, sige, diretso po. Praise God, kaya masabi ko sa kanila, dito sa mag-ina ko at sa mga kasama ko dito sa bahay ngayon. Sabi ko, asset na ito. Puti ang buhok at puti na ang noo. Praise the Lord. Wala nang pila, diretso. Favor yan para sa akin. Favor ni Lord yan. Glory to God. Hallelujah. May mga magagandang nangyayari. Simple, pero masaya ka. Dahil alam mo, si Lord kumikilos. May mga pabor. I repeat, if He guides, He will provide. If there is a revelation, there is a manifestation. Be ready for your breakthrough as you trust the Lord. As you come to Him and humble yourselves to Him. Glory to God. Kaya after that, hallelujah, sabi niya, verse 16, He led David down, and there they were scattered over the countryside, eating, drinking, and rebelling. Tingnan niyo po hallelujah, ginaid sila, dinala doon kung nasan yung kanilang mga mahal sa buhay, pati yung mga plunder na kinuha nila, kasama na yung mga kinuha sa kanila. Praise God. Pagdating doon, naglalasingan yung kalaban. Scattered po sila, hiwa-hiwalay, naglalasingan. Paglasing, wala na talagang lakas.
sinalakay. At nung sinalakay, syempre, nanghina na, lasing na, syempre, talo lahat. Meron lang 400 na kabataan na nakatakas. Pero, to cut the story short, nagtagumpay sila. At nung nagtagumpay sila, hallelujah, ang sabi po doon na pinakamaganda sa lahat, verse 18, David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. Good news, mga kapatid. After that crisis, yung Siklag experience, hallelujah, grabing breakthrough ang naranasan ni David. Why? Anong pinagmulan? Ano ang pinagsimulan? David found strength in the Lord his God. And then after that, he inquired to the Lord. Kaya magpalakas ka muna. And then sumunod nun, inquire to the Lord, ask Him. And then sumunod nun, follow the instruction of the Lord. Why? The moment He guide, He will provide. After that, ang nangyari, glory to God, inilid sila nung Egyptians, hallelujah, nawin pa nila yung Egyptians, inilid sila doon sa lugar, at naglalasingan. Ang nangyari, napagtagumpayan nila, napatay nila yung mga taong nagkidnap sa kanila, praise God. Tapos may mga plunder yon na pinagkuhanan pa na ibang lugar, pati yung plunder na nakuha ng mga kalaban na yon, hindi lang nila nabawi yung ninakaw sa kanila, kundi nadagdagan pa, tumubo pa. In this crisis time, you will experience something bigger, something greater, breakthrough in your life. Hallelujah! Bakit? Kailangan mong lumakas sa Panginoon, lumapit at magtiwala sa Kanya, dahil makikita mo, the moment He guide, He will provide. If there is a revelation, there is a manifestation. Excuse me po. I'm so excited to this. Kaya nga sabi ko, ang dala nitong crisis na ito, revival. Ngayon po, marami ng mga patotoo, mga magkakamag-anak, mga mahal sa buhay, magkakapatid, magganito, nagkakasundo. Praise God. Yung iba na ayaw, dating umaten sa church, ngayon nagsama-sama, nanunood. Marahil kasama ka ngayon. Praise God. Isa ka sa sinasabihan ko. Ayun. Praise the Lord. Yung iba, hallelujah, tumigil, pero ngayon, hallelujah, manumbalik. Kaya, yung iba dyan, mga kapatid, hallelujah, makalimang hindi ka naka-live, nanonood. After this, saka mo panunurin, kasama ka sa sinasabihan ko. Praise the Lord. PM is the key. Wow. Panahon na para manumbalik kayo. Kalimutan ng nakaraan. Praise the Lord. Mahalaga, manumbalik. Malapit nang dumating si Lord. Tingnan niyo po ngayon, may sinihan ako na yung Brown, George Brown ba yun? Dating labor minister sa UK. Nagpo-propose na suportahan yung one world government. Mga kapatid, time now, manumbalik na tayo kay Lord, and we will experience breakthrough. After that, ang kagandahan, nabawi lahat. Bata, matanda, lahat ng ari-arian, meron pang interest. Bakit? Ulitin ko. Ito yung mga point ko, mga kapatid. Number 1, we found strength in the Lord is God. In the midst of crisis, lumakas siya. Bakit? Dahil kay Lord. Pangalawa, he inquired the Lord. Praise God. Learn to come to the Lord. Humble yourselves. Pangatlo, hallelujah. Hallelujah. Trust. He trusts the word, the revelation. He followed the instruction of God. That's why revelation brings manifestation. Praise God. After that, breakthrough. Mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga pangyayaring ito. Glory to God. I pray na i-declare na walang mahahawa. Mas mataas pa rin, mas malakas pa rin ang anointing kaysa sa virus na ito. God will protect us sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Yung tinatake ko pag Sunday,
that He will spare His sons. He will spare the righteous. Makikita kasi ang distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. I pray for protection, favor of the Lord. Sa mga hindi pa nakakilala at nagsusuko pa ng buhay, ngayon na ang panahon para lumapit, magtiwala sa Kanya. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Nawa po ay napagpala tayo ng Kanyang salita. Nawa po ay lumakas tayo Kanyang salita. I-share po natin. Share po natin. Ang video na ito, sa mga hindi nakapanood, nakakilala mo, i-share mo. Hallelujah. Na pwede pa lang magtagumpay sa kabila ng mga sunod-sunod na trahedya ng buhay. Praise God. I-share mo to para lumakas ang Panginoon. Praise God. Lumakas ang bawat isa para sa Panginoon. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa anointing mo. Salamat sa iyong presensya. Na kung saan, Panginoon, ramdam ng bawat isa sa amin. Hindi ka namin nakikita, pero nararamdaman ka namin. Salamat po, Panginoon, sa makapangyarihang salita mo, Panginoon. Kung ito'y aming panghahawakan, ito'y mangyayari sa aming buhay. Matuto kami magtiwala sa iyo, pati sa iyong salita. Sumunod, Panginoon, sa instruction mo. Kasi the moment you guide, you will provide. And revelation brings manifestation. Panginoon, dalangin ko po, O God, mula ngayon, magkaroon ng revival. Let there be a great awakening in every family, Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon. Maging ang mga kapatiran namin na nasa abroad, Panginoon. Ang mga iglesia, lalo na yung mga nasa underground churches, Lord. Pagtibayin mo po ang kanilang pananampalataya. In the midst of persecution, Lord. That they will overcome every persecution, Lord. Strengthen them. Bless them, O God. Sa mga kinakapos na, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maranasan nila ang provision mo, O God. In the name of Jesus. Salamat po. And even I pray also for the ABCI family. Hallelujah. Continue to strengthen every family of ABCI, Lord. Hallelujah. Lord, bawat isa lalong magtitiwala sa iyo. Maranasan ang pabor mo. Supernatural, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, God. Pagpalain mong bawat nanonood sa oras na ito. Saan man sila naroon, O God. Hallelujah. Patuloy yung protection mo. Wala pong mahahawa ng virus na ito, Panginoon. Wala pong manghihina. Ang bunga nito, Panginoon, palapit lalo sa iyo, Panginoon. Revival ang bunga nito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dakila ka. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa time na ibinigay niyo po. Magkita-kita po tayo ulit sa Sunday service. Hallelujah. This coming Sunday, 9 o'clock po. Hallelujah. May live stream po tayo ulit. Connect po kayo. Kita-kita po tayo. Maraming pong salamat. God bless the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung nasa abroad ng mga kapatiran natin. God bless you, FGCI. God bless. Bye-bye.